Maligayang pagbabalik sa PH Grind Recap. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang thriller drama film ngayong 2023 na pinamagatang Leave the World Behind. Warning, spoilers alert, watch out, and take care. Sa New York, nagpasya ang pamilya Sanford na magbakasyon kaya umupa sila ng bahay sa Long Island sa tabi ng kagubatan. Maganda ang bahay, ngunit nakalock ang cabinet ng alak. Ang ina, si Amanda, ay nagmaneho papuntang pamilihan upang mag-grocery at hindi niya maiwasang mapansin ang pagkarga ni Danny sa kanyang truck ng napakaraming supply. Pagkatapos ay pumunta ang pamilya sa beach at napansin ng anak na babae na si Rose ang isang malaking barko ng oil tanker na naglalayag sa di kalayuan. Sa una ay hindi nila ito pinansin, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto nila na ang barko ay papalapit na sa dalampasigan. Nagsimulang magpanik ang mga tao at tumakbo palayo habang ang barko ay bumangga sa buhangin, ngunit mabuti na lamang ay walang nasaktan at ang beach ay sarado para sa araw na iyon. Pag-uwi ng pamilya, napagtanto nilang hindi gumagana ang wifi at walang signal sa kanilang mga telepono o telebisyon. Nagulat din si Amanda at ang kanyang asawang si Clay nang makita ang ilang usa sa backyard na sa tingin nila ay magandang tanda. Sa gabi, nakarinig si Amanda ng ingay sa labas at biglang may kumatok sa kanilang pintuan. Naghanda si Clay na labanan ng mga potensyal na manghihimasok, ngunit ginulat sila ng dalawang tao nang malaman ang kanilang mga pangalan. Ito pala ay ang negosyanteng si George at ang kanyang anak na si Ruth na siyang mga aktwal na may-ari ng bahay. Si George ang kinausap ni Amanda sa pamamagitan ng email para ayusin ang renta. Humingi ng paumanhin si George para sa pagpunta ng hindi nagpapaalam, ngunit lahat ng mga telepono ay hindi gumagana. Plano sana ng mag-ama na pumunta ng syudad, ngunit biglang nagkaroon ng total blackout kaya nagpasya silang bumalik sa kanilang bahay upang magpalipas ng gabi. Ayaw ni Amanda sa ideya at hindi nagtitiwala sa kanila kaya sinubukan ni George na mag-alok sa kanila ng 50% refund at nangakong matutulog sila ni Ruth sa guest room sa basement. Upang patunayan ang kanyang pagkakakilanlan, isiniwalat niya na mayroon siyang susi ng cabinet at binuksan ito para maglabas ng isang sobre kasama ng isang baril, ngunit hindi ito nakita ng mag-asawa. Ang sobre ay may $1,000 na inaalok niya bilang kabayaran, ngunit si Amanda ay nag-iingat pa rin, iniisip na maaaring mayroon lamang siya ng susi dahil baka isa lang siyang housekeeper. Gayunpaman, kinumbinsi pa rin ni Clay ang kanyang asawa na pagbigyan na ang mag-ama. Nakita nila na si George ay gumawa ng inumin at ibinahagi kay Clay na agad namang ininom at tinangkilik nito. Nagkwento ng kaunti si George tungkol sa kanyang buhay at sinabi na ang kanyang asawa ay nasa isang business trip. Sinabi niya rin na si Danny ay kanyang kaibigan at kasalukuyang contractor. Ngunit si Amanda ay nagsimulang magtanong kung ano ang mga alam ni George tungkol sa bahay. Hiniling ni Amanda kay George na ipakita ang anumang patunay na ito ang kanilang bahay tulad ng isang ID. Sinabi ni George sa kanya na nakalimutan niya ang kanyang ID habang pauwi dahil sa nagkakagulong mga tao. Ilan pang sandali, bumukas ang TV na may malakas na boses at sinabing nakapatay ang lahat ng ilaw ng lungsod dahil sa national emergency. Nakumbinsi na si Clay at pinahintulutan niya ang mag-ama na magstay sa basement. Nang pumunta sina George at Ruth sa basement room, napag-alaman na may alam si George sa mga nangyayari dahil binalaan siya ng isang kliyente. Kinabukasan, nagising si Amanda at nakita ang 4 na emergency message sa kanyang cellphone. 2 dito ay tungkol sa blackout, binanggit ng isa ang mga hacker na posibleng nasa likod nito at ang huli naman ay tanging mga random na simbolo lamang. Ginising niya si Clay para ipakita sa kanya ang mga mensahe, ngunit nawala ang mga ito bago pa niya makita. Lumabas ng kwarto si Amanda at nagtimpla ng kape kasama si Ruth. Ibinahagi niya sa kanya ang natanggap niyang mga emergency message sa kanyang cellphone at ikinabahala niya ang balita tungkol sa cyber attack. Kalaunan ay dumating si George at nakisali sa kanilang usapan. Umaasa si George na ang nasabing cyber attack ay hindi tulad ng nangyari noong taong 2000 kung saan ang 2 binata mula sa Pilipinas ay gumawa at nagpadala ng virus na may subject na I love you sa mga email na nagpahinto sa karamihan ng mga negosyo sa buong mundo. Samantala, nagpasya si Clay na magmaneho papuntang bayan para kumuha ng dyaryo para sa karagdagang impormasyon. Gayunpaman, dahil hindi rin gumagana ang GPS ng sasakyan, agad siyang naligaw sa lugar. Lumabas siya sa sasakyan para tingnan kung nakakakuha siya ng signal sa kanyang telepono. Sa kasamaang palad, bigla namang nagkasignal ang radyo sa kanyang kotse at hindi niya narinig ang mga sinabi nito. Ibinalita ng reporter na ang cyber attack ay nagdulot ng malubhang sakuna sa kapaligiran sa timog na nakaapekto sa migration patterns ng mga hayop. Pagkatapos ay nagpasya si Clay na magpatuloy na sa pagmamaneho at ilang sandali pa ay may nakita siyang babaeng kumakaway sa daan.
Mukhang kailangan niya ng tulong kaya inihinto ni Clay ang sasakyan, ngunit nakakapagsalita lang ng Espanyol ang babae at hindi niya ito maintindihan. Dahil dito, nagpa siya si Clay na wag na lang itong pansinin at magpatuloy sa kanyang daan. Bigla siyang nakakita ng drone na lumilipad sa malapit na may pulang usok sa buntot kaya binilisan niya ang pagmamaneho. Ngunit nang nakalapit na ang drone, napagtanto ni Clay na ang usok ay mga pulang papel o leaflet lamang. Samantala, si George ay nagmaneho din upang bisitahin ang kapitbahayan, dala ang kanyang baril. Patuloy niyang tinitingnan ang kanyang cellphone dahil wala siyang narinig mula sa kanyang asawa mula pa kahapon at dahil dapat itong lilipad pabalik ngayon. Sa kasamaang palad ay wala ni isa sa kanyang mga mensahe ang naipadala. Mukhang walang laman ang bahay ng mga kapitbahay at kakaiba ang dami ng mga bagay na nagkalat sa hardin. Naiwan ang pinto na nakabukas kaya pumasok siya sa loob at nakita ang magulong paligid. Sinubukan ni George na gamitin ang satellite phone, ngunit hindi rin ito gumagana, ibig sabihin ay nakadown ang lahat ng mga satellite ng bansa. Habang papaalis, napansin niyang marami pang bagay ang nakakalat malapit sa dalampasigan, kaya sinundan niya ang bakas at nakahanap ng mamahaling relo sa buhangin. Nang sinubukan niya itong kunin, laking gulat niya nang matagpuan ang isang buong braso at natuklasan din niya ang katawan ng isang piloto. Noong lumingon siya sa paligid, napagtanto niya na isang airplane crash ang nangyari dito. Nang mga sandaling yun, may narinig siyang paparating na eroplano kaya tumakbo siya palayo at nagtago sa bahay bago din bumagsak ang eroplanong ito. Sa bahay, si Rose ay labis na nadismaya dahil gusto niyang mapanood ang final episode ng Friends pero wala sa mga device ang gumagana. Lumabas siya at laking gulat niya nang makakita ng napakaraming usa sa backyard. Kinumbinsi niya ang kanyang kapatid na si Archie na pumunta sa kagubatan kung saan nakahanap sila ng isang lumang bahay. Habang nasa loob, ginulat ni Archie ang kanyang kapatid, dahilan upang bahagyang mauntog ang ulo nito. Habang pauwi, nakagat ng bug si Archie at nakakita si Rose ng isa pang usa at napansin din niya ang lahat ng mga ibon na lumilipad palayo. Pagbalik ni George, inamin niya kay Amanda na nahulaan niyang may paparating dahil nakita niyang kakaiba ang kinikilos ng market. Habang ipinapaliwanag niya ang kanyang nakita sa dalampasigan, naputol ang kanilang pag-uusap nang makarinig sila ng mga pagsabog sa di kalayuan na sinundan ng isang malakas at nakakabinging tunog ng sirena na nakakasakit sa kanilang mga tainga at napapabitak ang mga bintana. Agad na pumunta si Amanda sa loob ng kakahuyan upang hanapin ang kanyang mga anak, ngunit ang ingay ay nagpahirap sa kanya kaya napaluhod siya sa sakit. Nang tumigil ang ingay, nakita siya ng kanyang mga anak at bumalik silang lahat sa bahay. Naalala ni Amanda nang bumibili siya ng grocery at nakita si Danny na nag-imbak ng maraming supply kaya maaari na mayroon siyang alam sa nangyayari. Sa sandaling iyon ay bumalik si Clay at ipinakita sa kanila ang isang papel na lumalabas na nakasulat sa salitang Arabic. Nakilala ito ni Archie mula sa mga video game at ipinaliwanag na ang nakasulat ay salitang Death to America. Dahil sa takot, nagpa siya sina Amanda at Clay na pumunta sa bahay ng isang kamag-anak sa New Jersey at hindi pinansin ang mga babala ni George. Habang sila ay nagmamaneho, patuloy silang nakarinig ng mga nakabibinging ingay at kalaunan ay nakita nila ang maraming mga sasakyan na nakaharang sa kalsada. Lumabas si Amanda upang mag-imbestiga at napansing walang tao sa paligid. Sa katunayan, ang lahat ng mga kotseng ito ay pare-parehong self-driving na modelo at bagong-bago. Biglang mas maraming mga automatic car ang lumitaw sa likuran nila kaya nagmamadaling bumalik si Amanda sa kanyang pamilya at nagmaneho palayo bago bumangga ang mga humaharurot na sasakyan sa mga nakaharang sa kalsada. Umalis ang pamilya habang umiiwas sa mga paparating na sasakyan at sa di kalayuan ay makikita na ang gulo ay napupunta hanggang sa lungsod. Walang pagpipilian ang pamilya kundi bumalik sa bahay at pinayagan sila ni George na manatili. Inimbitahan ni Ruth si Clay na manigarilyo kasama niya at inamin ni Clay na masama ang pakiramdam niya sa pag-iwan sa kawawang babae sa kalsada. Bigla silang nakarinig ng ingay at natuklasan na may mga flamingo sa pool. Sa loob, nagiinuman sina Amanda at George at may ipinagtapat si George. Pumunta siya sa bahay na ito dahil sinabi sa kanya ng isang makapangyarihang kliyente na nagtatrabaho sa Pentagon na may isang masamang kabol ang nagpapatakbo sa mundo. Hiniling sa kanya ng kliyenteng iyon na ilipat ang kanyang pera ng biglaan at sinabing aalis siya sandali kaya napagtanto ni George na may mangyayari. Pagod sa lahat ng nakakadepress na pag-uusap na ito, dinala ni George si Amanda sa kwarto kasama ang kanyang koleksyon ng musika at sumayaw sila saglit. Masyado silang naging malapit at nagkayakap kaya sinabi ni Amanda na sila ay may mga asawa. Si George ay sumang-ayon na huwag gumawa ng anuman, ngunit siya rin ay natatakot na ang kanyang asawa ay malamang napatay na. Sa sandaling iyon, ang ingay ay nagsimulang tumunog muli at nasira ang lahat ng mga ilaw at binugaw ang mga flamingo. Ngayon ay kailangan nilang gumamit ng mga kandila para sa liwanag at ang bawat pamilya ay nagpasya na magbahagi ng kama para sa comfort.
Kinabukasan, napagtanto nilang nawawala si Rose at maaaring kinuha niya ang isa sa mga bisikleta. Nagising si Archie na may lagnat at nagsimulang magluwa ng dugo. Nang suriin niya ang kanyang bibig, laking gulat niya nang matuklasan na nalalagas na ang lahat ng kanyang ngipin. Sa tingin ni Archie ay may kinalaman ito sa kagat ng bug kaya nagboluntaryo si George na dalhin sina Archie at Clay kay Danny upang humingi ng gamot samantalang sina Amanda at Ruth ay pumunta sa kakahuyan upang hanapin si Rose. Pagkatapos ng ilang sandaling paghahanap, ang dalawa ay nagpahinga sa lumang bahay ngunit nagsimula silang magtalo. Hindi nila gusto ang isa't isa ngunit sa pagbabahagi ng kanilang mga alalahanin kahit papaano ay mas naintindihan nila ang isa't isa. Sa sandaling iyon, nakarinig sila ng kakaibang ingay na nagpapahiwatig na mayroong gumagalaw sa labas. Lumabas si Amanda at nakakita siya ng mga riles ng bisikleta, ngunit nang sundan na niya ang mga ito, muli siyang nakarinig ng ingay at natuklasan niya si Ruth na napapalibutan ng napakaraming mga usa. Walang pag-aalinlangan na sumugod si Amanda sa tabi ni Ruth at sinimulang sumigaw sa mga usa na nag-udyok kay Ruth na gawin din yon. Gumana ang plano at agad na tumakbo palayo ang mga hayop at nagyakapan ang dalawa. Samantala, nakarating na sina George sa bahay ni Danny, ngunit sa kanilang gulat, pinaatras sila nito na may dalang baril. Ipinaliwanag niya ang parehong ingay na nangyari sa Cuba at nagdulot ng radiation ilang taon na ang nakalilipas kaya malamang na iyon ang nagpasakit kay Archie. Alam din niya na ang mga Russian ay pinabalik ang lahat ng kanilang mga tao mula sa Washington kaya ipinagpalagay niya na sila ay nasa digmaan. Wala siyang pakialam kung si Danny ay kanyang kaibigan at kung si George ay magbabayad ng pera, ang tangi niyang priority ay protektahan ang kanyang pamilya kaya tumanggi siyang tumulong sa kanila. Kung gusto nila ng tulong, nirekomenda niya na pumunta sila sa mga kapitbahay na may mga bunker. Tumanggi si George na umalis ng walang gamot kaya't inilabas rin niya ang kanyang baril at naganap ang pagtatalo habang tinutukan nila ang isa't isa. Kumilos si Clay upang pumagitna sa kanila at inamin na siya ay isang walang kwentang tao, ngunit humingi siya ng gamot habang nagbigay ng talumpati tungkol sa kanya at kay Danny na may isang bagay na pagkakapareho at iyon ay ang nais lang nilang protektahan ang kanilang mga pamilya. Sa wakas ay pumayag si Danny at binigyan sila ng gamot kapalit ng pera. Habang si Archie ay mayroon ng gamot, nagbahagi si Danny ng ilang karagdagang impormasyon na sinabing ito ay ginawa ng mga Koreano. Tumugon si Clay sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya ng leaflet upang patunayan na ito ay ang mga Iranian, ngunit si Danny ay may higit pang mga alam. Sinabi niya na bago pa ma-down ang mga telepono, sinabi sa kanya ng isang kaibigan sa San Diego na may drone din na naghulog ng mga papel na may kaparehong sulat, ngunit ang mga iyon ay nasa ilang wika sa silangang Asya tulad ng Korean o Inchik. Ang kaibigan ay isang veterano ng Iraq kaya't makikilala niya ito kung ito ay Iranian. Ang teorya ni Danny ay dahil ang US ay maraming kaaway, sila ay nagtutulungan upang sirain ang bansa. Bumalik ang mga lalaki sa kotse at inamin ni George na ang impormasyon ni Danny ay nagpatunay ng isang rumor na narinig niya noon. Ito ay isang 3-stage maneuver na ginagamit upang sirain ang gobyerno ng isang bansa mula sa loob. Una, ini-isolate nila ang mga mamamayan sa pamamagitan ng hindi pagpapagana ng lahat ng kanilang komunikasyon at transportasyon. Magdudulot ito ng takot sa mga tao na magiging sanhi ng ikalawang yugto na kasynchronize na kaguluhan. Tulad ng nangyari kina Danny, ang mga tao ay magsisimulang bumaling sa isa't isa upang mabuhay at hindi magtitiwala sa anumang mga outlet ng impormasyon na ipapakain ng mga hacker at mga bagay tulad ng mga leaflet. Pagkatapos ang ikatlong yugto ay mangyayari ng kusa kung saan ang mga mamamayan ay magtatapos sa pagpaplano ng isang digmaang sibil na magpapaguho sa bansa. Si Clay at George ay sumang-ayon na magtulungan at dalhin ang kanilang mga pamilya sa bunker ng kapitbahay. Sa kakahuyan, sina Amanda at Ruth ay patuloy na hinahanap si Rose, ngunit natigilan lamang sila nang makitang nasusunog ang skyline ng Manhattan habang naririnig ang mga pagsabog at putok ng baril sa buong lungsod. Samantala, nalaman na si Rose pala ay nasa bahay ng mga kapitbahay. Sinira niya ang pintuan sa harap upang makapasok at kinain ang mga pagkain dito, ngunit napatigil siya nang marinig na tinatawag ng kanyang ina ang kanyang pangalan. Aalis na sana si Rose, ngunit may napansin siyang liwanag na nagmumula sa basement kaya sinundan niya ito at nakita ang emergency bunker na puno ng lahat ng posibleng kailanganin ng isang tao, kabilang ang gym at greenhouse. Mayroon ding emergency alert system na nagmumungkahi na maghanap ng masisilungan dahil ang White House at mga pangunahing lungsod sa US ay inaatake na nagdulot ng pagtaas ng mga antas ng radiation malapit sa maraming sentro ng populasyon. Natuklasan ni Rose na may malaking koleksyon ng mga DVD kabilang na ang kanyang paboritong show na Friends kaya kinuha niya ang disc at sa wakas ay napanood na niya ang huling episode ng paborito niyang palabas at dito na nagtapos ang pelikula.
Maraming salamat sa panonood. At kung nagustuhan mo ang movie recap na ito, i-click mo na yung like button at huwag mo na rin kalimutang mag-subscribe para sa susunod pang mga video.